Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, good evening sa inyo mga Lodi. Mag-update tayo ngayon Tuesday night. Gravities, no? So ayan, marami tayong news ngayon mga idol. So kapit lang, steady pulso lang kayo dyan. Magbabalita tayo mga idol, no? So bago yan, punta muna tayo dito sa ating crypto bubble, no? So check natin yung iba. Actually, parang saktong-sakto talaga yung sinabi natin, no? Na maglalaro siya dito mga lod sa ilalim ng triangle na yan. Ayan, no? Lumampas lang ng konti. 'Di ba? So, yan, makakabalik na naman tayo dun sa ating position, mga idol, kung titignan nyo, no? Ayan, yung red na yan, ayan ang ating position. At dito, ang red na to sa baba, ang ating liquidation. So, makakabalik na naman tayo. Sana bukas pagkagising natin, mataas na yan. Alam niyo yun, pag may position ka, sino nakakaramdam ng ganito? Sino may mga lagi nagtitrade dyan? Pag may position ka, kada gising mo, titignan mo yung cellphone mo kung ano nangyari sa trade mo, no? So, minsan pagka ganun, di ko na tinitignan eh. Titignan ko na pag yun talagang gising na ako. Minsan kasi nagising ako madaling araw pag jingle ako eh. So, tinitignan ko lang yung yung CoinGecko. No, pero hindi ko tinitignan yung mismong crypto exchange. Gusto ko i-surprise yung sarili ko, mga idol, no? So, ayun yung ginagawa. Sino sa inyo yung ganun din, mga lodi? No, so ngayon, bago tayo matulog siguro kasi alas 10:30 na, andito siya within sa ating range ng position. No? So, pero mag-news tayo ngayon, mga lodi, no? Alam niyo 'yan. So, punta muna tayo sa unang news natin. So, etong Bitpinas, mga lodi, pinakita niya dito yung mga winarningan na naman tayo, mga lodi, yung SecPlugs crypto exchange that allows Pinoy to register using issued mobile number. So, ito yung mga gamit yung cellphone nyo, mga lodi, at nag-register kayo. So, sabi nila medyo delicates daw yon. So, ito yung mga yan. No? Tingnan nga natin, hindi ko mabasa eh. Ayan, Blowfin. Tama ba? Itong CoinW, DigiFinex, ito yung L-Bank, yung nabalita natin kanina, tsaka yung Pionex, no? Ayan yung kanilang mga crypto exchange, no? So, ingat daw kayo dyan, mga idol. So, syempre, pag binasa nyo tong mga comment dito, medyo magiging, alam nyo na yung tama niyan, mga loads, no? Galit yung mga Pinoy. So, ito, isa pa to sa mga sinabi natin. Shoutout sa nagtag sa akin nito, mga lodi, no? Shoutout, no? Ayan na nga bang sinasabi natin, no? CR7 token hits 143 million market cap before 98% crash, no? Sinabi natin to, binalaan ko na kayo dito kay Ronaldo. Tama ba? Si Ronaldo ba to? Sino yung Choy? Yung yung football player, si Messi, ta sino isa? Si Ronaldo. Ayun nga, no? Sabi nga dito, scammers everywhere. Ronaldo wouldn't launch a token. So, hindi raw siya magla-launch niyan. Depende siguro. Pero, kasi kung magla-launch siya niyan, mga idol, kumbaga, mababalita sa lahat or something, o hindi siya basta-basta mag-rug pull. Although, sa tingin ko, magdadrop pa din yun, magka-crash pa rin yun. Pero eto, malamang-lamang, mga hindi mismong si Ronaldo to, mga lodi. Siguro alam niya or something, pero kumbaga inano lang, kinuha yung niya, yung permiso niya. Ronaldo, gawa kami ng ipopromote namin na mukha mo tas ganito ganyan. Delikado diyan. Kasi once na mag-crash yan, buti wala pa tayo ng batas, mga lodi, no? Kasi kung hindi naman siguro retroactive yung batas na yun pag nilabas yun. So, baka ligtas na siya kung sakali. Pati si Kanye West. Di ba? So, alam niyo na to, mga idol. Lagi kong sinasabi sa inyo na pag mga celebrity, sikat na tao, mga artist, mga kilalang tao, madalas talaga nagra-rug pull yan. No, so, ayun na nga, isipin nyo, 98% ang binagsak agad. Kumbaga, kinuhanan lang kayo ng pera, tas umayaw na. Tapos, si ano pala to, no? Si Quant Kid, no? Yung bata.
Kaya pala may Bugatti na yun. Siya pala yung nasa likod nito. Nalaman niyo na yung sikreto, mga idol, no? Grabe. No? So, ingat-ingat. Sabi ko na sa inyo, ganun mangyayari dyan. Eh. So, ito. Bitwise has filed an S1 with the SEC to launch a Chainlink ETF. No? Naku, ayan ha. Meron na rin nag-apply ng S1 na Chainlink ETF, mga Lodi, yung Bitwise. Etong Chainlink, mga idol, kung titignan nyo sa X, lagi nilang inaaway yung mga XRP. Mga Lodi. Lagi nilang pinaparinggan. Hindi ko alam kung ba't bigla nilang inaaway yun. Partner naman yung dalawa na yun. Di ba? Nag-partner na yung Chainlink tsaka yung XRP eh. Di ba? Pero yung mga community ng Chainlink, talagang di ko alam bakit mainit ang dugo sa mga XRP army. No? So ito nga, tignan nyo to SBI Group, which is na nating ibinalita na talagang partner ng Ripple o ng XRP. Ngayon, nag-expand yung SBI. So, ang nangyari, Chainlink SBI Group, no? Partnership, parang ganon. One of Japan's largest financial conglomerates. Conglomerates is officially working with Chainlink on enabling cross-chain tokenized real-world assets such as real estate and bonds. So, ayan. This includes etc. Tapos pagdating sa huli, may nakalagay, no bridge currency, no required, just use Chainlink. O, di ba? Parang pinaparinggan pa nila yung XRP. Pero sabi nga dito, ito kasi nag-post niya, no? Sabi nga dito ni Bill Morgan, let's just not mention that SBI is a major shareholder of Ripple and all the partnership and project between them involving XRP and early next year, RLUSD naman. Quite disingenuous, tama ba yung basa ko? Of you. Here are some example, no? So, nagbigay siya ng mga, alam niyo na yan, baga nagparinig din siya, yung partner. Enough with an anti-XRP maxi nonsense. Link will never be the one coin to rule them all. It's just another very good project, no? Sabi nga sa inyo, mga idol, marami talaga magagandang project, no? Pero parang sa mga halimbawa natin ang pangit ng halimbawa kasi kakapanood ko lang eh. Halimbawa natin sa One Piece, mga Lodi, marami magagandang karakter doon, pero si Luffy pa rin yung magiging Pirate King. Di ba? Parang ganun. Merong mga magiging silang mga allied, no? Meron silang mga magiging allied, kakampi. Pero bandang huli, mga idol, si Luffy pa rin yung magiging Pirate King. O, ayun yun, mga Lodi. Sa bandang huli, sinasabi ng mga XRP Army, magandang project kayo, maganda kayong mga coins, maganda yung roadmap nyo. Pero bandang huli, XRP pa rin yung magiging king. O, ayun. Di ba? Parang dito yan, mga Lods. No? So, ayan. Hindi ka pwede maging king. No? Ayun yung sinasabi nila. Ako, kahit saan ako. Marami na akong hawak na coins. Pero maliliit lang. No? Dinadamihan ko lang ng konti. Yung at mga tinignan natin nung nakaraan ng mga gaming coins, nag-iipon ako. Gusto kong bumili nun. Pero maliliitan lang. Tig 1,000, 2,000, ganun. Mag-iipon lang ako, mga idol, no? So, ito naman, mga Lodi, ito, good news to para sa akin, Morgan Stanley has revised its outlook, predicting 25 basis points Fed rate cuts in both September and December. So, magiging 50 yan, if mabuo, di ba? 25 basis points. Ayun yung sinasabi dito ng Morgan Stanley. Alam nyo, mga idol, nung nakaraang bull market, ang nagpalipad sa altcoins, alam nyo kung sino? Si Jerome Powell din, mga Lodi. Nag-cut siya ng rate. Ayan, pakita natin. Big. When Fed cut rates last September, altcoins went parabolic, mga idol. Altcoin market cap went from 554 billion to 1.16 trillion. All-time high in just 6 months, mga Lodi. Next decision, September ulit. September 17, no? Ayun yung last bull market natin, September din nag-cut si Jerome Powell, mga idol, sa lumipad yung market.
No, ngayon September na naman, September 17. Mga lodi, no? What happens to altcoin this time? Oh, ganda ng ngiti ni Jerome pa. Ano sa tingin nyo? Malapit na mga idol, December 17. September 17. Ilang linggo na lang yan. Mga lods, no? 1, 2, 3, o 4, sabihin natin 4 weeks na lang. Mga idol. Ano na, sabihin natin 3 weeks lang pala mga lods, no? Magkakaroon na tayo ng desisyon kung magre-rate cut si Jerome, no? Eto pero sana mag-rate cut. Pero kung hindi magre-rate cut si Jerome, mga lodi, alam nyo mangyayari sa market? Magkakaroon tayo ng malupit na downtrend, mga lodi. At sobrang lupit nun, maraming masi-shake out, maraming susuko, mawawalan ng pag-asa. Eto, i-clip nyo tong sinasabi ko na to. Malamang ulitin ko rin to sa mga sunod na video Pag hindi nag-cut si Jerome Powell, babagsak yung market. Maraming masi-shake out, mga idol. And then December, konti na lang yung matitira at dun siya magka-cut ng rate and then dun lilipad. Ganun yung ganun yung naiisip ko, mga lodi. Pero sana mag-cut siya ng September. Siyempre, gusto natin yan kasi December talaga is last month na yun. Last month na ng natin yun, mga lodi. Mahirap na yun. Kaya sana September pa lang mag-cut na siya, no? So, ayan. Tapos, dito naman tayo. Nako, Gemini surpasses Coinbase as a US ISO app store. Sabi natin to kanina, following launch is an XRP Mastercard. Gemini now rank 16 while Coinbase rank 20th, mga lodi. Ang parang ang hataw sa kanila dito yung Mastercard mga idol no, yung credit card ng Mastercard ng Gemini. Parang ayun yung reason kung ba't nila nausadan yung Coinbase. Sabi dito, eto kasi mga idol na mainstream na, no? Kumbaga, XRP hitting the NBC spotlight, no? Wales is taking ETF buzz and Gemini just launched the XRP credit card mainstream adoption, knocking at the door. The tide is turning for Ripple's token XRP. So ayan mga lods, no? So alam niyo naman ang daming bullish, no? Na news ngayon, mga idol, lalong-lalo na sa XRP. At ang ganda nito kasi na mainstream na sila. Nabalita sila sa mismong CNBC, mga idol, no? Ayan, nabalita sila. So, goods na yan, mga lodi, para sa akin. XRP ETF issuers storm. Nako, nagalit na yung mga issuers. The SEC with amended filing after bullish talks with approval now widely expected. So, parang tumaas yung ngayon, mga idol, percent na talaga maaprobahan yung mga ETF. So, goods din yan, mga idol, no? Ganda yan. At ito, isa pa. XRP just got major boost, no? Just got a major boost from China. Naku, China naman. Alam nyo mga lodi, ilang beses ko nang sinabi sa inyo, Japan, South Korea, talagang paborito nila yung XRP. Ngayon, tingnan nyo naman to, major boost galing sa China. Chinese fintech giant Logis, no? Is putting its $1 trillion supply chain finance platform on the XRP ledger. Oh my golly, wowie, mga lodi. Real world asset, cross-border payment and trade finance, all on XRP ledger. Mga idol, ano pang hinahanap nyo? No? Grabe yan, mga idol. Nako. Ayan, sinasabi ko na pag to nag-play, magiging reason kung ba't lumipad yung yung token. Ayan na yun, magtataka kayo, no? Kasi minsan, huli na lumilipad Mauuna yung mga news, tas biglang matetenga, biglang lilipad, magtataka, ano nangyari? Bakit lumipad? Nakalimutan na nila yung mga naunang mga good news dahil yun dun. Di ba? So, ayan. Eto pa. David Schwartz drop a bomb. Naku, sa gera ka ba? David Schwartz? We are on the cusp of mass XRP institutional adoption.
This isn't random talk. With Ripple CTO speaks, it means the floodgates are about to open. So, ang dami ng good news, ang dami ng parang mamaya lilipad na, bukas lilipad na. Ang dami na no, mga idol. Kaya lang, syempre, ayun nga, parang hindi mo pa nararamdaman. Which is nakakapagpababa yun ng parang ano ng mga naka-invest sa XRP eh. Parang naisip nila, ba't gano'n? Ang daming good news, tas hindi na milipad, hindi naman ganito ganyan, hindi naman gano'n. So, kapit lang kayo mga idol. Tiwala lang. Kung ni-research nyo si XRP, yun na yun. No? Pero kung kulang ang inyong knowledge, dapat lang na hindi kayo mag-invest sa XRP. Di ba? At sa kahit anong coins. Kung hindi nyo hindi nyo ni-research yan, parang nakinig lang kayo dun sa isang napanood nyo sa YouTube. Uy, maganda daw to. Uy, solid daw to. Uy, lilipad daw to. Magte-10x daw to. Magte-100x daw to. 1000x daw to. Dahil lang doon, bumili kayo ng coins na yun, kasalanan nyo kapag natalo kayo, mga lodi. Ganun po yun, no? Ako, hindi ko sinasabing bumili kayo ng kahit anong coins. Huwag kayong bumasi sa akin para mag-hold, magbenta at bumili ng coins, mga lodi. Dahil hindi ako financial advisor. Pare-parehas lang tayo. Actually, baka nga mas lamang pa kayo sa akin dahil isa lang akong tambay na nagre-report sa inyo ng balita tungkol sa crypto, sa global news at sa mga token na na-encounter natin dito sa space, no? Okay, sumunod sa akin mga idol. Hindi ako magaling, wala akong alam sa mga ganyan. Hindi nyo ako dapat pagkatiwalaan. Isa ako sa mga taong iwasan nyo na lang, sundin, no? Ayan, no? Nasabi ko na, baka kung ano pa anuhin nyo dyan. Ito, hedge funds, sabi dito. We crushed it this year by delivering 20% gains, beating the S&P. XRP plus 400 in a year, no? Talagang 400% po yung tinaas ng XRP in 1 year, mga idol. Haters, ito yung mga sinasabi nila. These banker coins daw kasi yung XRP. Bankers coin can't even cross $3. So, ayun sinasabi ng mga haters. Alam nyo mga lodi, sabi nga ni Ed, sino ba yun? Ed, nakalimutan ko na, nawala na kasi siya rito sa Twitter eh. Basta Ed pa, putik, nakalimutan ko. Lahanin ko. Basta may sinabi siya na banggitin mo lang ng isang beses yung XRP sa mga taong parang kakilala mo na gusto mo umunlad. Sabi mo, oy, paliwanag mo lang ng isang beses, XRP is ganito, is ganyan, is ganito, is ganyan. Huwag mo nang ulitin, isang beses lang. Kasi, once na inulit-ulit mo, parang pangit yun. Kasi sabi niya nga, hindi lahat ng tao is, unang-una, hindi lahat ng tao para sa crypto. Mga idol, maraming hindi nakakaintindi, maraming ayaw umintindi ng crypto, mas gusto nila yung traditional at yung, kung ano man yung trabaho nila, ganun na yun, no? At pangalawa, hindi lahat para sa XRP, mga idol, no? Ayun yun. Banggitin mo lang na isang beses, wag mo nang ulitin. Kung ayaw nila, ganun lang yun. No, hindi mo sila kailangan pilitin doon, mga lods. That's why. No, imagine the price of XRP once ETF go live. Imagine. Ano pa ba? XRP Ledger takes sweep liquidity. Ayun yung mga imaginein mo na mangyayari, mga idol, ha. Imagine, napasa na lahat ng XRP ETF. Imagine yung XRP Ledger take sweep liquidity. Imagine banks finally flip the switch. Ayun mga lodi. Imagine niyo yung tatlo na yan. Yeah? So ano mangyayari sa token? No? Magiging 50 cents daw. Tayo na talaga yung mga ayaw sa XRP talaga, no? Ang daming naisip na nakakatawa eh. Sabi nga dito ni Blackstone Capitalist, it doesn't matter if Bitcoin or Ethereum try to monopolize the market. Their system are Ponzi scheme built on speculation. When they break, XRP will dominate global finance. I've covered this from every angle. At the end, XRP wins. That's not opinion, that's facts. Sabi niya, sabihin, sino ba to si Blackstone Capitalist? So, follow nyo na lang siya para malaman nyo. Kasi minsan nagkaroon sila ng podcast,
Nagkakaroon sila ng mga video-video. Ayan. Pinapanood ko minsan. At kasi, syempre, XRP ano ko, kaya lahat ng sabihin ko sang-ayon ako sa kanya. Wala na akong matututol. So, hindi ko rin siya pinapanood. So, yun na yun. Kayo na lang manood kung gusto nyo. Kasi na-research ko na rin yung mga ibang sinasabi niya. So, goods na ako ron. Sabi nga dito, mga Lodi ni Jack McDonald. Oh. Jack pala pangalan ni McDonald. Hindi, kapatid ni Ronald. Sabi dito ni Jack McDonald, mga idol, says, Ripple bets big on stablecoin, utilizing XRP as the global bridge because that's where Ripple can have the biggest global impact, mga idol. No? Alam niyo, mga Lodi, yung XRP kasi, mga idol, kasi syempre iba sinasabi another coins, utility coins, ganito ganyan. Yung pag ni-research nyo kasi yung XRP, mga Lodi, doon nyo malalaman na hindi lang siya basta coins, mga Lodi, na katulad ng Bitcoin, ng Ethereum. Hindi. Sinosolve nyo yung problem, mga Lodi. Nagsosolve siya ng global problem. Ano yung sinosolve niyang global problem, mga idol? 3 to 5 seconds, napakabilis ng transaction. Napakamura ng transaction. Scalable globally. Na yung iba hindi kayang gawin yung ganun, mga idol, no? So, sabi nga, nakalatag na yung mga rails, mga Lodi, gagamitin na lang. Parang yung sinabi ni may pinlay akong video dati dito yung in-example niya XRP. Sabi niya, yung Ripple, mga Lodi, sila yung nag-build ng kalsada. No? Nag-build ng kalsada. Tapos si XRP, siya yung kotse, mga idol, no? Kasi yung una, mga gamit, mga kabayo, ganyan, kabayo. Kalimutan ko yung explanation niya kung paano. Basta ang sinabi niya doon, ang nag-build ng rails is Ripple, and then the cars is the XRP. So, kailangan mong bumili ng kotse para magamit mo yung kalsada na yon. Parang ganun, mga Lodi, no? So, pwede ka namang manatili sa kabayo, kaya lang, mabagal ka. Makikita mo, maunahan ka na ng mga kotse, maunahan ka na ng mga ibang sasakyan. Diba? So, parang, hindi ko alam kung yung XRP yung kalsada o yung Ripple yung kalsada. Nakalimutan ko na yung explanation niya. Basta ganun, mga Lodi. O yan, palpa ko naman maalala yung ganun. Kasi ito, mga idol, nag-post si David Schwartz, sabi niya, naalala ko lang kasi kanina, sakto naka-fractured ako kasi, mga Lodi. Kaya, yung pagkasabi dito na, the Triskelion Gallery at Ripple SFOPs. O, di ba? So, naisip ko, matagal ko na namang napapansin to, na parang 7-7, 3-leg, ganon, ganyan, no? Yung Triskelion na, na parang sa logo rin ng, alam nyo na, ng Triskelion, no? So, parang, ang galing, no? Parang dito pa ako napunta sa ano na to. Hindi ko naman alam na ganito yung logo nila nung una. Sa totoo lang, alam ko lang XRP, X lang, ganun, no? So, habang tumatagal, narinig ko, na-realize ko, tapos nasabi yung Triskelion, nasabi ko, ano, ang kulit ng pangyayari na yun. Dito talaga ako nilure, mga idol, no? Parang coincidence ba to? Ganun, tinatanong ko. Tinatanong ko sa sarili ko. Nag-drama pa, no? So, ayan. Ito naman tayo. Priceless na news natin. Sabi dito ni Egrag Crypto, si Edo Parina. Ayun, sorry, naalala ko na. Si Edo Parina yung nagsabi nun, mga Lodi, yung kayo nang inaalala ko na Ed na nawala dito sa X. Si Edo Parina. Kasi ito, na Egrag Crypto, nabasa ko kasi parang katunog eh. Ayan. Sabi dito, 4,383 days of perseverance, no? Parang ito ata yung tiniis nila, no? Dahil dun sa SEC case. So, you're telling me that XRP has worked tirelessly since the inception to close at $4 lang, sabi niya, $4.13 only, and then to enter a bear market. So, parang sinasabi niya ito, ano yun? Sa tagal ng tiniis na XRP, tas nagtagumpay sila, gusto nyo akong maniwala na hanggang dito lang ang taabuti ni XRP ngayong cycle, tas bear market na ulit. Parang ganyan sinasabi niya, no? Inaano ko lang. In the next 6 days, XRP is set to close a full body candle, 2 months time frame. Mga idol, no? 2 months time frame, magko-close yung candle, no? 6 days.
mga idol, from now. Above the $2 mark for the very first time in the history. Mga idol, no? So, kung mangyayari daw yun, magko-close yung candle above $2. First time in history, mga idol. This would be the highest candle closure XRP has ever achieved. So, napaka-solid niyan. The Fibonacci targets for this cycle are crystal clear and remain unchanged since the start of this journey. So, pag umabot yung Fibonacci ng ganito, mga Lodi, $8. Pag ganito, $13 and $27 pag ganyan. Ganyan yung sinasabi niya, mga idol, no? Aabot daw dyan. So, pwedeng mag 20x, 30x, mga ganun, no? I'm not sure. XRP family, stay steady and strong. Together we rise and soon we shall fly high butterfly. O, ayan ha. Mga Lodi, grabe. So, ayun, ang last news natin, mga Lods, no? So, sabi ko nga sa inyo, mga idol, ano lang, tama yung sinabi niya dito. Stay steady, stay strong lang, mga Lods, no? Kung masi-shake out kayo, sayang naman yung hinintay nyo. Kung masi-shake out kayo, sayang yung pinaghirapan nyo, di ba? Ganun lang yun. So, kung matitiis mo, ganyan, no? Hanggang matapos yung 2025 o bago matapos yung 2025, sa tingin ko, isa ka sa mga magbe-benefits, mga idol. Unang-una, bago tayo magtapos, shoutout ko muna. Bukas na ako magbabasa ng comment, mga idol, kasi gabi, kasi si Boy WhatsApp talaga, mga Lodi, medyo pagaling na siya. So, kailangan namin siyang asikasuhin na. No? Shoutout dito kay idol, mga Lods, no? Si Mike Quaderno Cover. O, ayan. Shoutout sa iyo, idol. Salamat sa pagsuporta. Nagbigay siya ng super thanks. Salamat sa iyo, idol. Saludo. Sa lahat ng mga sumusuporta, saludo. Sa lahat ng mga nagla-like, subscribe, saludo, mga idol. Sa lahat ng nag-member sa ating membership, saludo sa lahat, mga Lord. Na ang laki ng tulong yan. At siya nga pala, tapos na ba si Boss Robo? Nagtitrade si Boss Robo ngayon, live. Sana? Wala. Ay, baka tapos na. Ayun, naka-live pa si Boss Robo ngayon, nagtitrade. So, hahabol na lang ako dito bago ako matulog, no? Magtitimpla. Nakakatimpla lang pala ng kape ko. At may nagtatanong sa akin, mga Lods, ano daw yung kape ko? MX3 to. MX3. No, dalawa yung iniinom ko eh. Meron pa akong isang iniinom na tuwing umaga. Yung lemon, ginger, tsaka honey na nabili ni Boss. Isang kutsara nun, tapos sinasala ako na lang, parang tsaa, ganun. Ayun yung sa umaga ko, ito yung sa gabi ko, mga Lods, no? Ayan. Hahabolan lang ako dito, baka mag-trade ako ngayon. Titingnan ako lang. Sa Bitcoin kasi si Boss, so sa Bitcoin ako mag-trade if ever. So ayun, kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Kapit lang kayo, mga idol, no? At salamat, no? Magandang araw sa inyo, mga kapatid, at what's up, mga idol.